Ang Ataru border sa pagitan ng Pakistan at India ay tinawag ng ganoon dahil ito ay naghihiwalay sa dalawang nayon, ang Wagah sa Pakistan at Atari sa India. Araw-araw nagkakatipon ang mga lokal at turista upang makita ang kilalang seremonya ng pagbaba ng watawat na markang pagtutok ng dating pagsasara ng hangganan. Kada araw sa border na ito makikita natin ang dalawang bansa na nagsasama para sa isang pagtatanghal at isa ito sa pinakamatingkad na mga hangganan sa buong mundo. Binubuksan ng mga babaeng opisyal ang palabas habang nagmamartsa patungo sa tarangkahan na naghihiwalay sa dalawang bansa at tumutugon ang mga tao ng malalakas na palakpakan at ang MC sa panig ng Pakistan ay nagpasimula ng chant na Pakistan Zindabad. Itinatag noong 1959, ang seremonya ng pagbaba ng watawat ay kinasasangkutan ng Border Security Force ng India at ng Pakistan Rangers. Ang Pakistan Rangers at mga Border Security Force ay paramilitar na mga organisasyon na may tungkuling magpanatili ng seguridad sa mga mahahalagang lugar. Nagsusuot sila ng tradisyonal na uniform at mga medalya at may mga galak at sigla sa bawat pag-apak ng kanilang mga paa. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na tumatama sa lupa ay sumasalamin sa kanilang lakas at tumutunog sa buong amphitheater at ang lakas ay dumadaloy sa bawat Rangers. Ang isang bahagi ng marcha ay ang Goose Marching na tinatawag ding period in order na kung saan ang mga Rangers ay naglalakad at itinutok ang isang binti pataas patungo sa kanilang noo. Ang isang masiglang at makabayang damdamin ay ramdam sa buong madla at kung ikukumpara sa isang cricket match, ang mga tao ay kumakanta ng mga pambansang awit at sumisigaw ng mga makabayang slogans. Isang palabas ng matapang na galaw at ekspresyon ang ipinapakita habang ang mga Rangers ay nagtataas ng kanilang mga paa at kilay upang ipakita ang kanilang presensya. Ang mga Rangers ay nagbigay aliw sa pamamagitan ng pagsasagawa ng synchronized na galaw habang ang kanilang mga rifle ay nakakabit sa kanilang mga balikat. Pinapakita ang kanilang mga bigote at ang kanilang mga katunggali ay ginagaya ang parehong aksyon na lumikha ng isang patimpalak sa pagitan ng dalawang pangkat. Wala ring kahirap-hirap ang ilang Rangers sa pagtataas ng kanilang mga binti ng tuwid, ngunit dadaan sa kanilang noo. Ang mga watawat ng bawat bansa ay itinaas sa mga pintuan na magkasama. At ang isang malaking larawan ni Muhammad Ali Jinnah, ang nagtatag ng Pakistan, ay nakatanaw habang ang seremonya ay nagsusunod-sunod. Ang mga tarangkahan ay bukas buong araw na nagpapahintulot ng paggalaw ng mga kalakal, serbisyo at mga delegado. Sa paglubog ng araw, ang mga Rangers ay nagsasagawa ng seremonya ng pagbaba ng mga watawat na tanda ng pagtatapos ng seremonya. Ang pagsasara ng mga tarangkahan ay kilala bilang beating retreat na isang military ceremony noong ika-16 na siglo. Ang mga unit ng patrol ay bumabalik sa kanilang mga base pagkatapos ng seremonya. Sa pagtatapos ng seremonya, magalang na magkamay ang mga kalalakihan sa uniforme, ngunit may patuloy na pagsusuway at may ilang simbolismo ng ugnayan ng dalawang bansa. Ang ritual ay nagtagumpay sa paglipas ng panahon at nakayanan ang mga diplomatikong hidwaan at mga pagsubok sa armadong labanan. Ang seremonya ay nakakatawa at ang simbolismo nito ay makapangyarihan, ngunit ang presensya ng mga elite na puwersa ay nagpapaalala sa atin ng mabigat na katotohanan na ang parehong India at Pakistan ay patuloy na natatakot sa hangganan na ito bilang isang potensyal na pinagmumulan ng sigalot.